Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang biglaang pagbalimbing ng suporta ni Senator Bato kasi sa nangyaring kudita sa Senado. Isa si Senator Bato na emosyonal, umiyak nung mag-resign si Senator Zubiri dahil sa kudita nga. So, the following day, after yung resignation ni Zubiri, pagsibak kanya, biglang bumaliktad itong si Bato. Pumirma na siya sa resolution supporting Senator Escudero. Kaya itong si Senator Zubiri, sabi niya na talagang nasaktan siya. Okay, pakinggan natin muna itong balita ng Net25 bago ako magbigay ng reaksyon. Umamin naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senador Alan Peter Cayetano Anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon. Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senador Francis Tolentino at Bongo na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Humingi naman ito ng paumanhin kay Zubiri. Isa si De La Rosa sa mga naging emosyonal sa pagbaba sa pwesto ni Zubiri kahapon. For me, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Mix doon is, sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Pero si Zubiri inaming nadismaya sa ginawa ni De La Rosa. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko magets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Pero at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. So, yun po. Nakakagulat ang mga kaganapan sa Senado nitong nakaraang 2 araw. Traidoran, iwanan, at una, saludo ako dito kay Senator Zubiri dahil sports lang siya. Siya na yung naisakripisyo ang kanyang posisyon. Sabi niya talagang dinipensahan niya si Senator Bato. Yung kanyang hearing sa PDEA Leaks, lumalabas ngayon na talagang gustong ipatigil ng powers that be, yung makapangyarihang tao na ayaw pangalanan ni Zubiri, yung nang nagpasibak sa kanya, gusto talagang ipatigil yung PDEA Leaks investigation. Ito naman si Zubiri, he stood his ground na independent ang Senate at ang mga senador, lalo na mga chairman, may leeway, may freedom na mag-investigate motu proprio. Kaya yun,
ginagawa ni Senator Bato, sinusuportahan ni Senator Zubiri. At inaamin naman ni Senator Bato na dikit siya kay Zubiri, magkaibigan, talagang one of, sabi ni Bato, I am one of his trusted lieutenants. Kaya nakakapagtaka, bakit biglang bumaliktad si Bato? Although yung ini-explain niya, yung dahil sa kapartido niya sa PDP Laban. Dahil yun daw ang kasunduan nilang tatlo. Tolentino, Bongo, and Bato, hindi pwedeng maghiwalay. Sa press conference ni Senator Bato, inamin niya na gusto niya nang sumama sa oposisyon o yung minority bloc. By the way, yung original na 7 senador na sumuporta kay Zubiri, Ligarda, diba? Villanueva, Gatchalian, Binay, basahin ko na lang, nandito. Ligarda, Binay, Gatchalian, Ejercito, Angara, Villanueva, and De La Rosa. So, pang-7. Pinasalamatan niya ni Senator Zubiri itong 7 na sumuporta sa kanya. Kaya lang, dahil 8 lang sila, talo sila. Ang kabila is yung grupo ni Escudero, nakaabot sila ng 14. So, 8 lang itong grupo ni Zubiri. Yung 2 nag-abstain. Yung minority, si Pimentel and Hontiveros. Kaya talo sila. Talo si Zubiri. So, yung rason ngayon yung pagbalimbing ni Senator Bato na tapos naman ang laban. Okay? Pumirma na lang siya after na-unseat na si Zubiri at nanalo na, Senate President na si Escudero. Then, kinonvince siya, saka na lang siya pumirma. So, anyway, iniisip ko ba, ano ba yung dahilan? Bakit siya, baka may malalim na usapan itong 3, Bongo, Tolentino, and Bato, bakit sila sumama sa majority bloc. Pinag-iisipan ka, gagawan ko yan ng vlog. Anyway, balik tayo kay Senator Zubiri. Nakakahawa siya. Dahil, yun na nga, trinaidor siya. Yung sabi niya, yesterday, I was heartbroken. Now, I am dumbfounded. Hindi niya na mag-grasp bakit biglang bumaliktad si Bato de la Rosa. Ako, sa tingin ko yan, baka itong si Bato is natatakot siya na sibakin din siya na chairman ng Committee on Dangerous Drugs and Peace and Order. Yun yung committee na nag-handle, nag-iimbestiga sa PDEA leaks hearings. So kung hindi siya pumirma sa support kay Escudero, baka tatanggalin siya. So kung tatanggalin siya as chairman, matitigil na yung kanyang investigation sa PDEA leaks. Iyon ang gustong mangyari ng mga kongresista. Nananawagan ang maraming kongresista na ipatigil na yung PDEA leaks investigation. Dahil sayang daw pera ng taong bayan. But Bato stood his ground. Sabi niya, gawin ko lang ang trabaho ko. Tuloy ko ang investigasyon dahil hindi pa tapos. So, posible, yun ang isang nakikita kong dahilan. Sumama na lang siya sa agos sa tubig para hindi siya masibak. Kasi ang higher motive niya, purpose niya is para hindi matigil ang PDEA leaks investigation. To me, that's a wise move.
Kasi talagang tatanggalin siya. Nakikita ko yan. Papalitan siya dahil inamin na ni Senator Zubiri ng isang dahilan na bakit yung makapangyarihang tao na ayaw niyang pangalan na nagpasibak sa kanya, ang isang dahilan is yung PDEA leaks investigation. So, grabe, itong si Morales, kawawa, na nadamay at salamat naman. Sana magkatotoo yung sinabi ni Senator Bato na bago mag-break ang Senado by May 24, makalabas na si Morales. Kasi kung hindi pa siya makalabas, kawawa. I don't know how many weeks yung break ng Kongreso, Senado. Matagal. Kung kailan ang opening ng third regular session, saka lang nila ma-decidean yung kalagayan ni Morales at itong si alias Picoy. So ipagdasal po natin na magkasundo kasi dalawa lang ang dapat magkasundo yan si Jinggoy at saka itong si Bato. Dahil sila yung nag-contempt sa dalawang nakakulong. Kung nagkasundo yan sige na, palabasin natin. Labas na. So, tuloy ang hearing. Next hearing ba? May 29. Correct me if I'm wrong. So, to Senator Zubiri, salamat. Pagiging sports mo, that's politics. Alam mo naman, ganyan talaga. May kanya-kanyang personal interest o permanent interest. There are no permanent friends or enemies, only permanent interest. Tama po kayo dyan.